sa lahat, magpasalamat tayo sa Diyos na bibigay sa atin ng tagumpay sa pamamagitan ng ating Panginoong Hesukristo. Okay, dito sa John chapter 10 verse 10, sinabi ng Panginoon na naparito ako upang ang mga tupay magkaroon ng buhay, isang buhay na ganap at kasiya-siya. Okay, sa Biblia, ang mga tupay, ang mga nananalig sa Panginoon at ang Panginoong Hesus ang pastol. Ang Panginoong Hesus ang pastol sa mga kaluluwa ng mga nananalig. Naparito ang Panginoon upang ang mga nananalig ay magkaroon ng buhay, isang buhay na ganap. Buhay na ganap is a whole or walang pagkukulang. Buhay na ganap at kasiya-siya or abundant life. Okay, ang kalooban ng Diyos para sa atin ay abundant life or masaganang buhay tulad ng sinasabi sa mga ngaral 3 verse 12 to 13. Sinabi ni King Solomon na alam kong walang pinakamabuti sa tao kundi ang magpakaligaya at gumawa ng mabuti habang siya nabubuhay. Sinabi ni King Solomon na alam ko ring kalooban ng Diyos na ang tao'y kumain, uminom at magtamasa sa bunga ng kanyang pagpapagal o pinagpaguran. Iyan ang kalooban ng Diyos. So ang pagkain at inumin ay mga pagpapalang temporal o mga pagpapalang material at nakukuha natin ito sa pamamagitan ng pagpapagal o pagtatrabaho. Tayo'y pinagpala na ng Diyos sa mga bagay na material. Kailangan lamang natin magpagal o magtrabaho ng marangal na trabaho. Magpakaligaya tayo, sabi ni King Solomon, iyan ang kalooban ng Diyos. Ngunit huwag tayong gumawa ng masama, huwag tayong maglalasing, huwag tayong gumawa ng kahalayan at kalaswaan, kundi gumawa tayo ng mabuti habang tayo nabubuhay. Magpakaligaya means mag-enjoy sa buhay, ngunit huwag tayong gumawa ng masama. Ingatan natin ang ating sarili na huwag tayong mahawa sa kasamaan ng sanlibutan ayon sa kasulatan. Okay, dito sa John 10 verse 10, sinabi ng Panginoon na kaya lamang pupunta rito ang magnanakaw, ang diablo, ang kaaway upang magnakaw, pumatay at magwasak. Ang magnanakaw, ito yung mga leader na nauna sa Panginoon. Ito yung mga religious leader na ang hangad ay para lamang sa kanilang laman. Ngunit ang Panginoon ay naparito upang ang mga nananalig ay magkaroon ng buhay na walang hanggan. Ang Panginoong Hesus ang mabuting pastol, iniaalay ng Panginoon ang kanyang buhay para sa mga tupa, ngunit ang upahan, ito ay ang mga leader ng hangad ay para lamang sa kanilang sarili, ay tumatakas kapag nakikitang dumarating ang asong gubat. Iniiwan niya ang mga tupa, palibhasa hindi siya pastol at hindi kanya ang mga tupa. Okay, sinabi ng Panginoon na kaya lamang pupunta rito ang magnanakaw, ang diablo upang magwasak, to destroy our faith and to destroy our lives. Ngunit ang Panginoon ay naparito upang magkaroon tayo ng buhay na walang hanggan. And Jesus came once and for all to destroy the work of the devil. Kaya't manalig tayo sa Panginoong Hesus. Sinasabi sa John 6 verse 47 to 51, na ang nananalig sa Panginoong Hesus ay may buhay na walang hanggan. Ang Panginoong Hesus ang pagkaing nagbibigay buhay na bumaba mula sa langit. Mabubuhay ang sinumang kumain nito. Sinabi ng Panginoong Hesus na ang pagkaing ibibigay ko sa ikabubuhay ng sanlibutan ay ang aking laman. Sinasabi dito ng Panginoon ang tungkol sa buhay at espiritu. Okay, so ang pagkain ay para sa katawan upang mabuhay. Ang Panginoong Hesus naman ay ang pagkain sa ikabubuhay ng ating kaluluwa at espiritu. Sinasabi sa John 1 verse 16 to 18 na dahil sa ang Panginoon ay puspos ng pag-ibig, tayong lahat ay tumanggap ng abot-abot na kaloob or gift, sapagkat ang ibinigay ang kautusan sa pamamagitan ni Moses, ngunit ang pag-ibig at katotohanan ay dumating sa pamamagitan ni Kristo. So, nang mamatay ang Panginoong Hesus sa krus ay bilang handog sa ikapagpapatawad ng ating mga kasalanan, ay tinanggap natin ang masaganang grace or habag ng Diyos. Kaya't ang bawat magsisisi, tatalikod sa kasalanan at mananalig sa Panginoon ay patatawarin at pagkakalooban ng Espiritu Santo. Ito ang pangako ng Panginoon. Ito ay nasusulat sa Acts 2 verse 38 to 39.
Okay, itong katawang lupa natin ay ito ang ating temporaring tahanan or temporaring tulda dito sa lupa. Sinabi ni St. Peter sa 2 Corinthians 5 verse 1 na talos natin na kapag nasira ang tuldang tinatahanan natin ngayon, ang ating katawang lupa, tayo'y may tahanan sa langit. Tahanan sa langit, hindi nasisira. Tahanang ginawa ng Diyos, hindi ng tao. So, ang tunay nating kayamanan ay nasa langit, ang katawang panlangit, ang buhay na walang hanggan. Hindi ito nasisira. Ang katawang lupa natin ay nasisira, bumabalik ito sa lupa sapagkat ito ay gawa sa alabok. Kaya't hindi ito magmamana ng buhay na walang hanggan. Okay, sinabi ni St. Paul sa 1 Corinthians 15 verse 50 na ang binubuo ng laman at dugo, ito'y ang katawan, ay hindi magkakaroon ng bahagi sa kaharian ng Diyos at ang katawang lupa ay hindi maaaring magmana ng buhay na walang hanggan. So, ang tunay nating kayamanan ay ang katawang panlangit, ang buhay na walang hanggan. Ito ang kayamanang di nasisira. Ito ang pamana ng Panginoon sa bawat nananalig. Kaya't ito ang pagsikapan natin at huwag natin pagsikapan ang mga bagay na nasisira. Sinabi ng Panginoong Hesus sa John 6 verse 27 na gumawa kayo hindi upang magkaroon ng pagkain nasisira, kundi upang magkaroon ng pagkain hindi nasisira at nagbibigay ng buhay na walang hanggan.